Bumanat na naman to si Paring Ping, no? Ang mga kapwa daw niya senador na kasama sa Blue Ribbon Committee ay hindi ginagampanan ang kanilang katungkulan sapagkat ayaw pirmahan yung committee report na inihanda niya bilang chairman. Ito naman si Ping, tagal-tagal na sa Senado, hindi pa niya alam yan. Ayaw nila yung nilalaman ng report. Bakit ka kailangang lumagda sa report na hindi ka sang-ayon? Ano ba naman yan? No, di ba? Hindi porket chairman ka. Kung hindi sang-ayon, yung mga miyembro mo, ikaw masusunod. Hindi po ganyan. Ano ba tingin mo sa sarili mo? Gusto ko lamang pong magkomento dito sa sinasabi ng ating paboritong senador na si Ping Lacson. Yan. Hindi ko ba no? Sabi ni Ping, eto natatawa na naman ako bumanat na naman to si Paring Ping no? Na ang mga kapwa daw niya senador na kasama sa Blue Ribbon Committee na kanyang pinangungunahan ay hindi ginagampanan ang kanilang katungkulan sapagkat ayaw pirmahan yung committee report na inihanda niya bilang chairman. At ang sabi niya, eto, natatawa pa nga ako, eto pa mga sabi niya, eto, ang may kasalanan daw kung bakit hindi mailabas-labas yung report ay nasa mga miyembro na ayaw pumirma. Oo, at sabi niya, ano bang reason? Wise or otherwise ba daw? Yun ang kanyang claim. Okay, himayin lang natin ng konti bago natin ibigay ang ating tampok na panauhin. Unang-una po, hindi po katungkulan ng kahit sinong miyembro ng isang committee o kahit sinong senador na pumirma doon sa report kung hindi siya sumasang-ayon sa nilalaman ng report. Ito naman si Ping, tagal-tagal na sa Senado, hindi pa niya alam yun. Natatandaan niyo yun. Ngumangaw-ngaw din si Dick Gordon noong nakaraang Congress dahil yung mga miyembro daw niya ay ayaw pirmahan yung report doon sa Farmally. Paano hindi sang-ayon yung mga miyembro ng Blue Ribbon sa mga ipinaglalalagay ni Gordon? Ito rin po ang dahilan malamang kung bakit ayaw pumirma ng mga kapwa niya senador doon sa committee niya. Ayaw nila yung nilalaman ng report. Bakit ka kailangang lumagda sa report na hindi ka sang-ayon? Ano ba naman yan? No, di ba? Parang korte yan di ba? Yung sa Supreme Court. Ang procedure po sa korte sa kahit anong collegial body na collegial court ay i-assign po sa isang miyembro ng hukuman ang pagsulat ng desisyon. Bago bibigyan ng kopya yung ng desisyon niya yung ibang miyembro ng hukuman, halimbawa Supreme Court, di ba? 15 sila. Yung ponente na tinatawag, siya gagawa ng desisyon na ayon sa punto de vista niya ay yun ang tamang desisyon sa isang kaso pagkatapos ng deliberation. Bibigyan niya lahat ng kasama niya sa Supreme Court. Babasahin niyan ngayon. Kapag sumang-ayon, gagawa yan ng either, lalagay lang nila, I concur. Ibig sabihin, sang-ayon ako. Or, kung meron din siyang mga idea na dapat ilagay doon, gagawa ng separate concurring opinion. Yung mga ayaw, sasabihin, I dissent. Ibig sabihin, I do not agree with the decision. Kung sinisipag yung nagdi-dissent, gagawa siya ng dissenting opinion. Yan. Ngayon, minsan, yung ginawa ng ponente, mas maraming ayaw kesa gusto. In which case, yung opinion ng ponente ay magiging minority opinion. At yung mga nag-dissent, mag-a-assign nyo ng isa na gagawa ng bagong majority opinion. Ganun yun. Ganito rin po sa isang collegial body na katulad ng Senado. Hindi porket chairman ka. Kung hindi sang-ayon yung mga miyembro mo, ikaw masusunod. Hindi po ganyan. Kasi, yan po although chairman ka, primus inter pares lang po kayo dyan. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi po yung kinakain nating karne na may sabaw. Ibang pares po yun.
tayo Yung dyan. tinitinda na Diwata, di ba? Opo. Na kamukha ni General Torre. Pares. Hindi po yun, hindi po yun. Hindi rin po yun nasa France, yung Pares. Yung may Eiffel Tower, Paris naman po yun. Anong ibig sabihin ng primus inter pares? First among equals. Ibig sabihin, ikaw ang chairman, ikaw ang nagko-conduct ng procedure, di ba? Ikaw ang nangunguna. Pero pagdating sa botohan, kanya-kanyang boto kayo. Isang boto rin lang kayo. Hindi pwedeng manaig yung gusto ng chairman. Parang Chief Justice. Siya yung nagpe-preside sa proceedings ng Supreme Court pag may oral arguments. Ngunit, at the end of the day, it's night time. Mali, ano ba yun? At the end of the day, at the end of the day, isang boto rin siya. Opo. Kagka siya ay mas maraming boto yung ibang miyembro, kahit Chief Justice siya, minority siya. Baka naisip ni Sir is, yung sinasabi nila bend the law, baka yun. Yun nga I ngayon, think. bakit kaya ayaw pumirma? Malamang kasi nakita naman ng lahat Nabasa kung nila. kung papanong biased Yeah. si Senator Lacson sa kanyang pagiging chairman ng Blue Ribbon. Ayaw niyang patawag yung 18 Marines. Nagbibigay na agad siya ng konklusyon kung sinong credible, sinong hindi. Si Gutesa, sinisiraan niya. Obvious na obvious, may pinagtatakpan siya. Kung ako yung senador, bakit ako makikisali sa kalokohan mo? Di ba? Di ba? Ang mga senador, kanya-kanya pong opinion yan. Huwag niyong sasabihin, Mr. Lacson, na hindi ginagampanan ng kapwa mo senador ang duty nila sa hindi pagpirma. In fact, ginagampanan nga nila as representatives of the people. At sa kanilang opinion ay hindi tama yung ginagawa mo. They have the right not to agree with you. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Infallible ka, parang Santo Papa. Ang sabihin mo, dapat sang ayunan. Bago, ang hirap dito kay Paring Ping, kung ano-ano pang sinasabi laban sa kanyang senador, wise or otherwise, anong ibig sabihin mo? Pag hindi sumang-ayon sa'yo, ay hindi wise. Kapal mo naman, di ba? Dami mo naman palpak pariko di ba? Marami dyan mas magagaling sa'yo. May mga abogado dyan. Di ba? May mga tao dyan na alam naman natin magagaling sa batas kung hindi man abogado, katulad ni Senator Amy Marcos. Huwag mo sabihin na pag hindi sumasang-ayon sa iyo, hindi wise. That is the height of conceit, Mr. Lacson. Hindi ka naman perfecto di ba? Tinakbuhan mo nga yung warrant mo noon di ba? Nagtago ka. So, sir, konting pakumbaba po, At siguro, mag-conduct ka ulit ng hearing, katulad niyang ginagawa mo, iniibit mo yung testimonya ni Chavit, gusto mo pa affidavit. Susumpa na nga yung tao sa harap ninyong mga senador. Under oath na rin yung sasabihin nila. Gusto mo pa ng affidavit kasi gusto mo ma-filter yung sasabihin ni Chavit. Ano yun? Hindi mo tatawagin kung hindi mo gusto yung laman ng affidavit? May mga tirada mo naman Kaya nawawala po ang kumpiyansa ng ating mga kababayan sa inyo at sa Blue Ribbon Committee. Hindi katulad noong si Senator Marcoleta ang namumuno niyan. Kasi po sa kapuitan nyo. So yun lamang naman po. At huwag na nating bigyan ng additional time yang si Senator Lacson sapagkat mas magandang lalaki naman. Mas macho! Pampagising! Mas macho! Mas malaki. Mas malaki ang alin. Matangkad. Liwanagin mo. Siyempre, may pangkiliti. Siyempre. Balbas sa kabigote. Yan yung Pangkiliti number one yan yeah. Walang iba. Ikaw na makilala. Walang iba, kundi mula noon hanggang ngayon. Naman. Undersecretary yan, di ba? Walang iba kundi si Gani Makatoman. Siyempre, bigyan nyo kami ng highlights about him. Yes, good morning. Good morning, sir. Assalamualaikum. Good morning, Attorney Ferdy, ang aking idol, at saka good morning din sa'yo, Jovi. Matagal tayong magkaibigan. Magkapit-bahay lang tayo. May programa rin ako rito. Kapuhayan at Negosyo. Intercourse. Pampayaman yung kanya. Naman. Maganda yun, Kaya diba? dapat makinig tayo ron para yumaman tayo. Ay, siyempre. At saka napaka-importante itong kaganapan sa gitnang silangan. Yes, of course. Napakalaki ng epekto sa atin, ekonomiya natin, mga OFW natin, at siyempre yung
presyo ngayon ng bilihin, lahat ng bilihin ay tumaas. Ako na lang ang hindi tumataas, Yusef. Oo, pero tumataas naman ang Kalidad. credibility mo Oo, at diba? Yung kapugihan ng aking idol. Maraming Ferdy. salamat. Iba yun, Pero diba? wag na, oo. Kaya hindi naman po tayo ganun kagandang lalaki. Kaya nga sabi nila, manyak daw ako eh. Sabi lang nila yun. Anyway, Yusef, maging parehas tayo sa gobyerno. Umpisahan natin, anong tama ang ginagawa ng ating pamahalaan para tumugon sa krisis? Alam mo, Attorney Ferdy, isa tayo sa pinakaunang bansa na nag-declare ng state of national energy crisis. Yun, tama Oo. yun. Oo. Pero sa tingin ko, hindi handa ang ating pamahalaan. Ay, mali yun. Aray ko. Oo, mali yun. Dito pa lang sa pag-repatriate ng ating mga kababayan, Yes. yung 3 million hardworking overseas Philippine workers, mga modern hero ay talagang parang hindi talaga tayo handa. At isama na rin natin yung mga seaman na sila yung naipit dyan sa Strait of Hormuz na Yes. talagang... Ay, oo, nakakatakot yun, ha? Totoo yun. At Attorney Ferdy, Opo. Miss Joby, Opo. yung ngayon umabot na yata may higit 100 yung mga overseas Filipino workers natin na gustong umalis, hindi makaalis. Nako. Napakalaki yung nababawas na mga foreign remittance na hindi talaga... Yun ang mabigat. Oo, hindi nakakarating sa atin. At isama na rin natin yung inflation, yung pagtaas ng mga bilihin, mga pangunahing bilihin ng basic commodity ay talagang hirap na hirap ang ating mga kababayan. Ayun ang mabigat. Yung katanungan mo, tama ba ang ating pamahalaan? Parang ngayon lang papunta ako rito, may mga nakausap ako ng mga driver, yung apektado sa transport service na yung ayuda daw ay matagal na raw nakarating. nila hinahanap. Ay, Kung saan oo naman, nabibigay yung oo. mga Hindi na- AX. Iyan.